Premium Touring Long Ride Helmet on a budget. This is the review of the LS2 Storm 2 helmet. Let's go! Magandang araw, ako si Jex at welcome po sa Mooncycle. At today, review natin ang updated touring helmet ng LS2 Helmet Philippines. Ang kanilang LS2 Storm 2 helmet. Pero bago natin simulan ang review na to, as per YouTube, almost 90% po ng mga nanonood ng mga videos natin ay hindi pa nakasubscribe. Kaya naman, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang helmet reviews at gear reviews katulad ng video na to. Available din po ang iba't ibang helmets at moto apparel sa ating online shops. Click nyo lang po yung video sa baba. Alright, simulan na agad natin sa price, no? So nagkakahalaga po ang LS2 Storm 2 ng 5,990 para sa monocolors at 6,490 naman para sa mga graphic options at mga special edition options tulad ng kasama natin na graphic options ngayon, no? So mamaya papakita ko sa inyo yung special feature ng helmet na to, no? Itong specific model na to. So, ang Storm 2 po ang, kumbaga, ang entry level ni LS2 para sa premium category ng touring helmets or mga touring or long ride helmets. Iba talaga yung quality niya compared sa mga entry level helmets na available sa market. So, sa shell material pa lang niya, tapos sa construction niya, saka yung feels niya, ibang-iba na rin talaga, no? So, mamaya, papaliwanag natin kung ano yung specs and features ng helmet na to at kung saan siya gawa. Pero ngayon, pakita lang muna natin kung ano yung mga kasama sa box. So, syempre na dyan, inilabasan natin yung helmet. May kasama rin siyang premium na helmet bag. At ang maganda dito, no, sa ating Storm 2, sa starting price na 5,990, may kasama na po siyang pin lock. Solid, diba? So, pin lock po ito, hindi lang yung basta anti-fog lang. Talagang pin lock brand po siya, no? Ang alam ko, pin lock 70 ito. Specifically made for Storm 2 or LS2 helmets. Yan o. Kung sa ibang helmets or sa ibang brands, bibilhin mo pa to. Si LS2, Storm 2, sinama na niya out of the box para sa presyong below 6,000, no? Or dito sa graphic option na to na 6,490. May kasama ka na agad pin lock. Napaka-solid. Wala siyang kasamang extra na smoke lens. Out of the box, bibilhin mo siya separately. Pero hindi na sinamahan ng LS2 Storm 2 dahil unang-una touring helmet nga siya at meron naman siyang dual visor. Yes, full face dual visor po ang ating LS2 Storm 2. Mas malupit para sa akin na ako din naman usually ang ginagamit ko talaga clear lens kasi mas safe sa akin yun. Pag hinaabot ako ng gabi, diba? Mas okay na naka-clear lens, hindi na ako nagpapalit-palit ng lens. Eh, ang maganda nun, meron naman akong dual visor eh. So, no need ko na magpalit ng smoke lens. Yes, yung iba prefer nila smoke lens or yung mga iridium lens or yung mga revo lens kasi pogi nga naman, diba? Pero ako kasi more of sa functionality yung pinipili natin. And talagang iba rin yung functionality at safety na nadadala ng pin lock. Kasi yun nga, pag inaabot tayo ng gabi, pag medyo nagbabago na yung temperature, pag lumalamig na, dyan na pumapasok yung fogging, diba? Or minsan, pag inaabotan tayo ng ulan, ngayon magtatag-ulan season na naman. So, napakahalaga po ng pin lock sa mga biyahe natin. Kasi, napipigilan talaga nito yung pag-fog ng mga visor ng helmet natin. Although walang smoke lens, may kasama namang pin lock. So, punta tayo sa looks and feels ng helmet, no? Sabi ko nga medyo special tong helmet na to at kaya ito rin yung pinili natin na i-review sa model na to. Kasi kung makikita nyo, ayan, no? Iba eh, astig siya. Medyo unique siya sa market ngayon, no? Ang texture niya para siyang semento. Sabi nga ng LS2 para tong cement gray or concrete gray. Hindi nyo na magagasgasan kasi gasgas na siya. Hindi siya gasgas. Pero para siyang, ayan, para siyang semento. Ayan, kita nyo to. Yan, no? Magkamukha siya. Napakalupit, ang ganda ng texture. Kakaiba siya, kakaiba. Kung naghahanap kayo ng kakaibang style or look ng helmet. So yung styling niya pang touring talaga, no? Compared dun sa mga usual or mga past helmets na na-review natin, medyo yung mga yun may mga spoiler, diba? More catered yun for a racing helmet. Ito, mas catered to for touring helmet. So yung aerodynamics nito, mas maganda to pang long ride talaga, no? Meron din siya mga aerodynamic cuts dito, kahit naman dito sa taas. Pero kung mapapansin nyo, di ba, hindi siya masyadong may spoiler. Mas malaki siya, mas malawak yung shell niya. For unang-una, sa comfort yan, sa loob. Tapos mas maganda rin yung pasok ng hangin sa loob para pag naglo-long ride tayo, medyo mas may airflow.
sa loob ng helmet natin. Especially dito sa lugar natin sa Pilipinas, di ba? Tropical country po tayo. So, kahit maulan, mainit pa rin. Kumbaga mabanas dito sa atin. Kaya malaking tulong yung mga gantong touring helmet. Especially pag naglo-long ride tayo. Ulan-init, no? So, yan ang tulong nung gantong shell construction sa atin. Meron din siya mga air vents dito. Kaya yung pasok ng hangin niya, oh. Maganda. Meron din dito sa taas. Tapos narito ang kanyang dual visor sa gilid, nasa left hand side. Tapos kung mapapansin nyo dito, meron din siyang nose guard or breath deflector. So ang purpose niyan, para pag humihinga tayo, hindi rerekta sa visor natin yung ating hininga. Medyo disadvantage lang nito sa mga nakasalamin nating mga tropa dyan. Kasi pag huminga tayo, tapos nakasalamin tayo, doon naman siya pupunta sa mga salamin natin. Pwede naman itong tanggalin actually. Yung ibang helmet naman, di ba, wala naman ito. So, okay lang din. Concern din natin dito sa breath deflector. Masyado siyang malaki eh. Mamaya, check natin pag suot na natin yung helmet. Pero parang feeling ko makikita pa rin kasi natin to eh. So, makaka-distract to dun sa part ng vision natin. Pero check natin mamaya to confirm. At least, pag binaba mo naman yung dual visor, malapit naman na siya. Pero sayang lang may konti lang na gap. Ang sa akin lang kay LS2, sana dinerecho na nila doon hanggang doon sa baba nung itong dual visor setup natin para wala nang araw talaga na papasok dyan. Pero kung tatanggalin naman din natin to, anyway, disregard yun lang. So yung feel naman ng helmet, no? Magaan siya eh. Although malaki yung size ng helmet, pero parang parehas na rin naman ng standard sizes ng mga helmets, especially ng mga international premium helmets sa market, no? So bago tayo pumunta dito sa paddings niya na napakaganda, napakakapal, discuss muna natin yung kanyang outer shell, no? So ang kanyang outer shell is made of KPA. Ito yung tinatawag na kinetic polymer alloy. Ang kinetic polymer alloy po is not a fiberglass composite, but it's not a basic thermoplastic either, fusing tiny aramid fibers with a polymer, making it more lightweight yet durable. So hindi lang siya basic na thermoplastic, no? Same ng mga standard helmets or mga entry-level helmets na available sa market. Parang mixture siya ng fiberglass na nakikita natin sa mga high-end na helmets na rin, no? And thermoplastic. Kumbaga pinagsama nila yung materials nun para makuha nila yung best of both worlds, yung durability and yung pagiging lightweight niya. Usually din naman kasi ng mga touring helmets na available sa market, hindi rin naman siya sobrang lightweight, no? Ang purpose or ang habol talaga natin sa mga touring helmet is yung unang-una nga, yung airflow, tapos yung ergonomics at yung kumbaga long ride capabilities niya. Yun, dun tayo. Usually medyo mas malalaki din yan or mas mahaba yung kanyang shell. Yan o, mapapansin nyo. Hindi siya sobrang ka-singliit or hindi siya sobrang ka-compact. So punta naman tayo sa kanyang inner paddings. So meron siyang micrometric buckle na maganda na oh. Hindi lang siya basta-basta quick release, no? Medyo premium na yung nilagay ni LS2 dito, no? So, grabe, no? Sa presyong below 6,000, starting price niya na 5,990, ganito na yung quality makukuha mo. Napaka-solid. Lalaban na rin talaga to sa mga premium helmets natin dyan. Mga entry-level ng AGV, entry-level ng HJC, yan, mga ganyan. Kung gagamitin mo to for long distance riding sa mga big bike rides mo, goods na goods to, boss. Yung quality rin ng kanyang padding, napakaganda, ang kapal. Gumaganda na yung mga neck roll or padding specs ng ating mga LS2. Yun. Dito pa lang, kapal, oh. Meron siyang parang faux leather dito sa baba. Tapos yung ginamit niya na paddings, hindi yung type na sobrang lambot, hindi rin yung sobrang tigas. Yung bang perfect combination lang. Kumbaga memory foam yung ginagamit talaga dito. At katagalan, ito yung mga type ng foam na humuhulma sa size ng mukha natin, size ng ulo natin. Tapos papansin din natin dito sa ulo, dun sa taas ng ulo natin, may malambot din na paddings. Tapos sa loob nun, meron din siya nung parang mesh material before yung EPS liner natin. So makakatulong din yan to absorb impact in cases of crashes. So in cases na ma-aksidente tayo, matumba tayo, maraming layers yung helmet natin para sumambot ng impact ng kalsada pag tumama yung ulo natin. Napaka-solid, no? Ito sa halagang 5,990 to 6,490. Jump pack talaga sa specs and features itong ating LS2 Storm 2. Napaka-solid. So punta naman tayo sa safety certifications. Ang ating LS2 Storm 2 ay may ECE 22.06. So updated na po ang kanyang ECE, latest and greatest ECE homologation ang nakalagay dito sa ating LS2, no? Solid yan. Talagang yung mga updated models ni LS2 hindi na magpapahuli sa safety certifications at makikipagsabayan na yan sa global standards pagdating sa safety, durability, at rideability. So punta naman tayo sa size and weight. So para sa ating size XL
nagtitimbang siya ng 1,550 grams. So usually ang helmet sizes ng LS2 meron siyang from small to I think 3XL. Nag-start siya around 1,500 grams. Ang alam ko sa size large, medium large, 1,530. So may mga konting dagdag. By the numbers, 1,500 to 1,550 grams is mga standard sizes na yan or standard weight na yan ng mga full face dual visor helmet sa market. Pero pag bubuhatin mo siya compared dun sa iba, pakiramdam mo magaan eh. Mamaya mas ma-check natin yan pag suot na natin yung helmet. Napakaganda oh. Para hindi ko lang pala na-discuss kanina. Meron siyang detail dito. Itong kanyang LS2 logo dito. Actually, tsaka dito sa likod. Hindi siya basta sticker lang. Hindi siya basta paint lang. Naka-emboss siya. Yan. Solid. Ang ganda. Special edition talaga tong helmet na to. Ako sa inyo, boss, maganda to. Maisukat nyo. Ma-check nyo sa mga actual stores. Check nyo. Punta po kayo sa Mooncycle Moto Shop. Makita nyo tong helmet na to. Napakaganda talaga. Kung sa online nyo naman bibilhin, ako na magsasabi sa inyo, boss, hindi kayo magsisisi. Ang all-around helmet to, hindi lang to basta pang scooter, pang daily, pwede tong pang long ride, pang gala. Kung ano man yung motor nyo, kung naka-scooter kayo, naka-big bike kayo, sulit na sulit to, boss. So, para mas makita nyo yung itsura ng helmet pag nakasuot sa rider, tara, fit natin yung helmet na to. Alright, fit tayo ng helmet. Dry Plus Premium Balaclava. Bango pa rin. Ito po ay size XL. Usual size po natin sa LS2 or other helmets ay size large, pero check natin to. Malaki yung ano niya, neck roll niya sa entrada. Okay lang po yan kung malaki man yung paddings. Sa umpisa lang naman po yan, no. Medyo maluwag sa atin yung helmet. Medyo lang. Yakap na yakap to sa akin pag size large. Ano natin. Ito yung sinasabi ko 1,550 grams yung helmet pero hindi ko ramdam. Meron ako mga mas magagaan pang helmet na available dyan na personal helmet natin. Pero pakiramdam ko ganun din Hindi rin siya sobrang bigat. Hindi rin siya nalalayo dun sa bigat ng helmet na to. So sa dami na natin na isuot na helmet din, almost pare-parehas na rin naman yung timbang nun. Nakapagsuot na rin tayo ng helmet na mas mabibigat. So or yung mas mabibigat yung pakiramdam compared dito sa helmet na to. Solid no. Yan Ganda. Sarap din ang pakiramdam nung padding sa loob. Sabi ko nga, mas maganda yung ginamit nilang foam dito Parang lalaban na to or papantay na yung inner paddings ng helmet na to sa mga mas mahal pa na helmet sa market, sa mga premium or international branded helmet sa market. So same din naman ang LS2 din naman, di ba? International, premium branded din po yan. Kaya hindi ka na talaga talo dito, boss. Especially ngayon, sa napakadami po nangyayari aksidente, dapat medyo mapili na po tayo sa mga helmet natin. So ito yung sinasabi ko na field of vision. Okay, maganda yung field of vision niya. Pero ako personally, para sa akin, medyo nakaka-distract tong malaking nose guard na to. Kung personal helmet ko to, baka tanggalin ko lang din to. No? Kasi madalas nagsa-sunglass din ako pag nagra-ride. Although baka hindi na ako mag-sunglass dito kasi yan, naka-dual visor yung ating helmet. Yun, tapos ito nga yung sinasabi ko sa inyo. Dito kasi dito sa dual visor, papunta dito sa nose guard, may butas siya. Kasi yung sandaliri ko. Sana na lang, konting request lang kay LS2. Sana binaba pa nila to or dinagdagan nila ng glass dito para shoot na shoot, diba? Or baka may purpose yan para pumasok din yung hangin. Ewan natin. Pero yun lang naman yung konting nitpick natin dyan. Narito lang din naman sa side. Mabilis lang hanapin. Sulit tong helmet na to. Kung mag-i-invest lang din po kayo sa helmet, medyo i-suggest ko na kayo towards sa mga gantong type of helmet. Or mismo dito sa LS2 Storm 2 na to. Kasi sulit siya para sa halagang 5,990, 6,490. Unang-una, mas matagal mong magagamit tong helmet na to kasi sigurado na yung kalidad niya. LS2, napakatagal na po sa market niyan. Hindi lang po sa global market, pati na rin dito sa Pilipinas, diba? Isa yan sa mga nagpasimula ng helmet dito sa atin sa Pilipinas. Patagal ng patagal, paganda yung quality nila And yung material na ginamit dito sa shell, yung KPA, yung Kinetic Polymer Alloy, talagang maganda siya Ramdam mo na hindi lang siya basta yung simpleng thermoplastic lang. So kung nakahawak na po tayo ng mga mas premium or ng mga mas mamahalin pang helmet, so parang ganun din yung feeling nito. Tara, pakita ko sa inyo yung look niya. So ito yung kanyang front view, side view, back view, kabilang side. So tara, conclude natin tong video na to. Premium touring helmet na makikipagsabayan sa 10K to 20K price range sa starting price na 5,990. May masusulit pa ba dito sa helmet na to? Samahan mo pa na may included ng pin lock out of the box. Grabe, sobrang solid ng value proposition na binibigay sa atin ng LS2 Storm 2. Kaya naman, kung naghahanap ka ng next touring helmet mo ngayong 2025, ito na yun, boss. Again, maraming salamat po sa pagsama.
please palike and share naman po ng video na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button para mas makagawa pa tayo ng mas marami pang helmet reviews at gear reviews katulad ng video na to. Available din po ang iba't ibang LS2 helmets at iba pang helmets and moto apparel sa ating online shops. Click nyo lang po yung description sa baba. At kung gusto mo namang mapanood ang review ng dual sport version ng LS2 Storm 2 natin, click mo lang tong video na to. Yan! Click mo na yan.